Hi guys, welcome in this channel. This reading is for collective, energy of collective around this time. Wow, meron kang ginagawa. Possible you have a skill or kakayanan na na-recognize ka at nagfo-focus ka dyan eh. Yung kinakreate mo na yan or binibuild mo, nagfo-focus yung mind mo dyan. You focus your mind on it and nabibuild mo yan at na-recognize ka sa kakayanan mo na yan o skill or ano yung tawag dyan? Skill. Yeah, that's your skill. That's your skill. And na-recognize ka ng ng mga tao dahil sa skill mo na yan. Ay hindi mga tao nakarecognize. Ano yung mga nakarecognize ay dyan sa skill mo na yan? Mga hindi nakikita. Upright ba to? Yung mga hindi nakikita na nila. Yeah. Yung may hindi nakikita, siguro hindi nakikita ng mga tao yung skill mo na yan, sila nakakita yan ng skill mo na yan. And then, you are positive, you are active, you are energetic, success. So, ibig sabihin nag-succeed ka sa binild mo, sa kinreate mo, o sa kung ano man yung tinutukan mong i-build or i-create. And, you are achiever, talented, o may skill ka, di ba? And positive, optimistic sa mga ginagawa mo na yan, sa mga kinecreate mo na yan as well. Kasi, sinundan ng the sun. And also, you are inspired. No? More information, masiyahin ka. Masiyahin ka ba ngayon? Yeah, masiyahin ka ngayon. Ano ang dapat mong malaman? Merong mga naka-restrict o may naka-restrict. Ano ba ito? Maraming naka-restrict. Be? Marami yung naka-restrict. Ano yan? Ano ba yan sila yung mga naka-restrict? Mga nakabay, naka-restrict, walang magawa. Mga ano ba yan? Mga evil na mga evil yan. Mga evil yan sila. Mga evil. Yeah, mga evil yan sila. Oh. Iba-ibang klase ng evil. Basta mga evil yan sila. No? Mga evil yan sila. Pwedeng tao na evil. Pwedeng kung ano mang evil. No? Mga evil. Basta evil na itong mga naka-restrict at marami silang naka-restrict ko. So, ano ang mga next na mangyari kaya sa buhay mo niyan? Ikaw ba ito mag-juggling? Ay, hindi. Meron kang gagawing pangpa-juggling? Oh, may gagawin kang pangpa-juggling ng mga evil? Yeah, may gagawin kang pampa-juggling ng mga evil. Alam yung parang, di ba na-restrict sila, no? Tapos may gagawin ka pang pampa-juggling. And that is a mission from God. Yeah, kasi nga evil ngayon, anuin mo eh, pampa-jugglingin mo eh. Hindi naman mga mabubuti, hindi naman sa side ng Diyos eh. Para hindi na sila makapaminsala, no? Kaya, yan o, yan na. Para hindi na sila makapaminsala, para hindi na tuloy-tuloy yung nag-i-effort pa naman yung mga yan dahil sa kangalan nila. Todo yung effort nila para maminsala, manggambala. Yung mga evil, no? Ano yung mga evil? Iba-ibang klase ng evil. May evil na tao, may evil na mga nilalang. So, maaring mga tao yan, yung na-evil o kung ano man na evil na ang gagawin mong mga juggling. Yan. No? O kagaya ng mga mangkukulam. Oh, mambabarang para hindi na sila makapaminsala, hindi na sila makapanggambala. So, ganun. No? O mga elemento, may mga evil na elementals. So, mayroon kang pa-jugglingin ng mga evil. Yan. Para bang
hindi na sila makapang-atake. Actually, hindi na nga sila makapang-atake pagka ganyan naka-restrict eh. Or, paglilimit din ba ito? Yung Two of Pentacles. So yes, paglilimit din yan eh. Paglilimit din, pagja-juggling, paglilimit. Yung pagja-juggling, sino naka-experience na ng juggling kayo? So, parang nilimitahan yung kaya nyong gawin, yung gagawin ninyo. Yung parang sa isang araw, kung tilo yung nagagawa ninyo, nag-juggling kayo, sige lang kayo, overthink, yung mga ganun ba? Hindi nyo nagagawa yung mga gusto niyo gawin, purpose ninyo, nais niyo gawin, kasi nag-juggling. Yung mga ganun, guys. Nag-juggling. So, ano pa? Ano pa ang next mo? Ano pa ang next na mangyari sa buhay mo niyan? Upright ba to? O, upright. So, ibig sabihin, ikaw itong masasaktan. Tingnan natin, ha? Ay, hindi. Hindi ikaw itong masasaktan. May masasaktan pati. Masasaktan ba to? Masasaktan nga eh. O kasi Three of Swords, masasaktan. May mga masasaktan. Alin? Itong mga evil. Yung mga evil. So, mayroon kang sasaktan ng mga evil. Ay, masasaktan kang evil. Bakit mo sasaktan? Yun ang command ng God. Yun ang command ng God. Saktan ng mga evil. Saktan ng mga evil para hindi na makapaminsala. Hindi. Para maramdaman din nila yung sakit. O kahit hindi sila nananakit sila, di ba? Kaya para maramdaman din nila yung sakit. O, sila naman yung saktan ngayon. Para ma-experience nila yung pinagagawa nila sa mga inosente, sa mga biktima nila. Sasaktan mo yung mga Ang saya. Ang saya naman yan. Ang sayahan ba kayo? Pagka ganyan. Para maramdaman din nila yung sakit, no? Na mapasabi din sila, maisip nila, ay, masakit pala. Unfair pala yung ginawa ko. Salbahi pala ako. Ganun yung sabihin. Mapasabi ba sila ng ganun pag sila na nasaktan? Ay, masakit pala yung ginawa ko sa kanila. Oo, mapasabi sila na gano'n, masakit pala yung ginawa ko sa kanila. Di ba? At least ma-realize nila, no? Ma-realize nila, no? Kung ano yung mga piminsala at pananakit na ginagawa nila sa iba. Lahat ba ng mga ginagawa ng kasalbahian at pananakit ng mga evil na yan, nasasaktan mo ay mga inosente. So yes, mga inosente, pinasasaktan nila. Kasi bakit nagtitrip sila? Nagtitrip sila. Kaya pala nagtitripping sila eh. O ngayon, kaya sila naman ang masasaktan. Ma-realize na nila, no, na masakit pala. So, ano yung next na mangyari naman sa iyong love life? Tingnan natin sa love life mo. Karma. Ano yan? May mag-rituals love life mo? Ay, hindi. May bad karmas love life mo? Wala naman. Hindi naman bad karma kasi hindi naman kasi totoo yung karma. Wala yan sa Bible eh. Sa mga Hinduism yan, paniniwala ng mga Hinduism, no? Na maniniwala kay Buddha, no? Yung mga karma. Wala yan sa Bible. Hindi din Diyos si Buddha sa Bible. Ang Diyos ay totoong creator. Yung sa Bible, yung totoong creator talaga. Hindi demonyo. Ano to eh? Merong mag-curse sa love life mo? O, wala. More information with this karma. More information. So,
Lahat ng mga gumawa ng deceit scheme sa love life mong parusahan, maparusahan sila kaya, ayan o, lalayo, iiwas na yun sila. Bakit sila gumawa ng deceit and scheme sa iyong love life? Nainggit? Nainggit. Yung iba siguro natitrip, no? Nainggit. So, mapaparusahan na daw sila. Yun pala yun, no? Yung mga gumawa ng deceit and scheme, nag-block ng iyong happiness, love life, at mga gumawa ng pang-harm sa iyong love life, ay mapaparusahan daw sila. And, you are strong and powerful na and respected, no, because of that. Ano yun, yung mga gumawa ng deceit and scheme sa love life mo, they will respect you. Yeah, kasi ginagawa nila yun sa love life mo dahil nainggit sila at wala silang respeto sa iyo, kasi nga ano yun, narcissistic sila. Narcissistic sila kasi narcissistic sila. Ganon yung mga ganong klase ng nilalang o tao na yan, mga atake sila sa love life ng iba kasi naiinggit, kasi tingin nila hindi mo deserve na maging masaya, na magkaroon ng love life na ganyan, hindi mo deserve ang iyong person, kaya gagawa nila ng witchcraft, black magic, deceit scheme, no, para masaktan ka, maghiwalay kayo ng lover mo, ganon. Kaya, yan, sige sila kagawa ng deceit and scheme, no? Kasi wala silang respeto eh. Kasi nga, mataas ang tingin nila sa sarili nila. Mababa ang tingin nila sa iba kasi nga narcissistic sila. Tingin nila, deserve nila kung ano yung sa iba. Kasi mababa ang tingin nila sa iba, mataas ang tingin nila sa sarili nila. But in reality, ano kaya? Kasi nga ganun yung mind ng mga narcissistic. They live in their own illusion, no? Hindi. They live in yung pinaniwala na yung sarili nila ng lies na mataas, pinapataas na yung sarili nila. Ganun. Lies. Ganon. They believe in their own lies na pinapaniwala nila yung sarili nila sa sarili nilang kasinungalingan. Yan. Na mataas daw sila sa iba. O hindi daw deserve ng iba yung love life na, kung ano yung love life nila, kung ano yung blessings ng iba. Ay deserve daw nila yon. Kaya gusto nila na lahat ng all best and good sa kanila, yung worst sa iba. Yan. Yung worst, gusto nila sa iba. No? Lahat ng worst, sa kanila daw yung lahat ng best. O, ganyan sila. Narcissistic eh. Kita niyo yung mga narcissistic. Hindi din yan marunong mag-sorry ang mga narcissistic. Kaya narcissistic nga. Yan ang isang indication na narcissistic yung isang tao. Hindi man na marunong mag-sorry yan. Hindi man marunong manghingi ng pasensya. Kahit alam nilang sila ang mali. Kasi nga, mataas ang tingin nila sa sarili nila, hindi nila kailangan magpakumbaba, hindi nila kailangan mag-sorry, ayaw nila mag-sorry. Parang insulto yun sa kanilang ego, sa kanilang sarili, pag nag-sorry sila, humingi sila ng pasensya, patawaran. Yan. Doon ko na-realize na, kasi na-manipulate ako ng palipad hangin. Kaya naniwala ako na narcissistic ako noon ba. Noon, kasi pero matay na din yun ng palipadangin sa akin. Yung malakas mong palipadangin dito. Doon ko na-realize, ay hindi pala ako narcissistic. Manipulation lang pala nila yun. Kasi ako, marunong ako mag-sorry. May pasensya pag ako yung ano ba guys, yung mali. No? Kahit nga minsan na, ako pa yung nakaramdam ng konsensya. Actually, manipulation nila yun eh. Yung sila yung man-trigger ba? No? Man-trigger sila para magalit ka. So, ganun. Na-experience ko rin yun. Yung man-trigger sila para magalit ka. Yung talagang i-trigger ka na sa kung ikakagalit mo. Mang-cross sila ng boundary mo ba? Yung mga ganun ba? No? Alam niyo naman yung sadyain nila talagang galitin ka. Kasi nga, manipulative sila, narcissistic sila. Gusto nila na
mag-burst ka sa emosyon dahil sa binabastos ka nila, nasasaktan ka sa ginagawa nila, no? Panti-trigger nila. Mga ganun. Tapos, pag nagalit ka, nung time na nagalit ako, pinakonsensya. O, di ba, manipulation nila yon. Yan ang mga tactics, strategy ng mga narcissistic. Yan. So, yan sana, ko eh. Pero ngayon, hindi na ako magpapadala sa mga ganun, paawa-awa sa mga narcissistic na at mga salbahe na yan. Talagang sinasadya nila, kasi na-experience ko rin yan. Sino naka-experience sa mga ganyan? Sinasadya nila talaga yan na kung ano yung alam yung pangbabastos, nanadya talaga sila, hindi na unintentional, kundi intentional talaga. Ay gusto nila mag-burst ka sa emotion na magalit ka, yung galitin ka talaga, hindi ka talaga titigilan hanggat hindi ka magalit, no? Kaya may palipad hangin pang pahabol, para magalit ka. Grabe talaga. Uy. Tapos pag nagalit ka, ikaw na ilalabas sa masama, ganun. Sino naka-experience yan? Ikaw pa yung makonsensya, kaya nagalit ka. Na-burst ka sa emosyon dahil sa pang-trigger nila. Sino naka-experience yan? Yung mga ganung tao nang titrigger na yan para magalit ka, mga manipulative yan, yung mga narcissistic yan. Pag hindi ka magalit, may pang-tigalpo pa yan, palipad hangin, para magalit ka. Bakit nila gustong lumabas yung emosyon mo, mag-burst yung emosyon mo? Para makontrol ka nila. Diyan sila nakakagain ng control sa isang tao. Pinagamitan nila ng dark psychology din. Di ba? Yan mga dark psychology nila eh. Gawain ng mga narcissistic yan. So, ayan, makarma sila. Ay, wala palang karma, no? Parusahan sila. Mayroon sa Bible, parusahan ng God. So, parusahan na sila ngayon ng God. Paparusahan sila ng God. So, God ang magparusa, ha? Sabi nyo, ako ang magparusa. God ang magparusa niyan. Ito, yung mga, may sasaktan ka dito, mga evil. Kasi yun ay mission mo from God. Yan. May sasaktan kang evil. Mga evil yan. So, ano pa? May experience silang losses. Maka-experience ng sadness. Regret. Baka regret to. Mag-regret sila sa mga ginawa nila. Mag-regret sila sa mga ginawa nila. At least, no? Maka-realize sila sa mga pinagagawa nila. Mag-regret sila sa mga ginawa nila. So, ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan? Ikaw ba itong tenang source dito? So, hindi. No? Merong masasaktan dyan. Sino na naman masasaktan na yan? Parang ma-unite sa kanila. Ano ba yung sariling arrows nila? Yeah, sa kanila ma-unite yung sariling arrows nila. O, see? Arrows. O mga, ano yan? Sample ng mga arrows yung mga palipad hangin. Yeah, mga palipad hangin nila. Example, mga spell, orasyon. Palipad hangin, may spell, may orasyon yung silang gagamit. Pero hindi ako marunong yan. Dati nung Tigalpo lang alam ko dati, pero tumigil na ako kasi pati yung Tigalpo, witchcraft din guys. Kaya lang ako ng Tigalpo dati, nag-aral noon kasi nga may kulam ako noon. At may palipad hangin pa, inutusan ako ng palipad hangin sa akin noon. Pero hindi na Hindi na. Matagal na, tumigil ako sa mga ganun. Kasi sinunod ko si Jesus Christ. God. Hindi yung ng bato ng palipad hangin sa akin. O, diba? Natigok din yung palipad hangin sa akin na namatay din siya eh. O ngayon, saan siya ngayon? Impyerno siya ngayon, alangan masave yun. Impyerno talagang punta ng kaluluwa noon at witchcraft yung pinagagawa niya. Kulam yung palipad hangin na yan, kulam. Kaya isa yan sa kulam, tinatawag na kulam, palipad hangin. Magkukulam din yan. Namatay lang, hindi talaga tumigil yon. Hindi man na nang bago.
sa mga ganong gawain niya. So, more information, parang tripping yata yun. Tripping niya yun. Anti-tripping yun eh. Parang, ano ba, nainggit ba yun? Nainggit. Nainggit yun, nainggit. Kasi, dati noon, may mga negosyo kasi ako nung dati, hindi naman malalaki. Tama lang yung mayroong akong pinagkakitaan ba. May mga hanap buhay kasi ako dati. Nagsikap din para masinso. Yun, tinatrada kami dito palagi ng mga palipad hangin. Kulam. Mangontrol siya. Ayun yung masinso yung kapitbahay. Ayun lang. Kasi nga, kampo ng kadaliman, kaya gano'n, inggit ng pinapairan. So, ayan guys, ngayon nagsusuwon pa yan ng demonyo niya, may alaga pa yung demonyo. Madaming alaga ang demonyo yun. Tingin niyo, masave yun? Hindi, masave sa impyerno na yun ngayon. Impyerno na yun. So, walang nasisave ang kaluluwa na ganun ang magawain dito sa mundo. Maliban siguro kung magbago ng maaga. No? Maliban lang siguro. Siguro, kung nagbago ng maaga, tumigil na sa mga ganyang witchcraft, baka may pagkakataon pa na maligtas ang kanya kaluluwa. Pero, namatay lang yon, hindi nagbago yun. May malaga pang demonyo yun. Masalbahe yun. Bawal umasinso yung iba doon. Pinagsikapan naman ng tao yung kahit kunti lang ikasinso mo, ikangat mo sa buhay na ako. Tirahin ka ng witchcraft. Grabe. Wala naman siya naiambag sa buhay ko. Wala naman sila naambag sa buhay ko. So, ano yung puro lang paminsala ang ginawa nila. Panggambala. Baka kung walang ganun na kapitbahay ako nun, baka malalaki pa negosyo na ipundar ko. Maayos ng buhay ko ngayon. Well. Let's see. Kung ano yung next na mangyari sa buhay mo niyan. Three of Cups. And King of Wands. May makipag-reunite sa'yo. Para bang maging fresh yung paligid mo sa Three of Cups. You can build friends, make friends, celebrate, you will rejoice in life. And ikaw ba to? Mag-rejoice sa buhay, sa Three of Cups? Yes. And then, ikaw ba tong King of Wands dyan? No, it's not you. So, possible this is a person na willing mag-take na action for you. Yeah, willing mag-take na action yan para makasama ka. Para makasama ka. Yes, para makasama ka. Yes, ang sagot. Para makasama ka, makapiling ka, and then, sino tong mastak? Ikaw ba yan? No, it's not you. Sino to man experience na Nine of Swords or mag-overthink? Ikaw ba yan? No, it's not you. Sino yan? Yung mga sumalbahay sa love life mo? Yeah, yan ang mga stuck, mag-overthink. Yan na yun, makarealize na yun sila ng mga pinagagawa nilang katarantaduhan. Deceit schemes. Bakit sila ma-stuck? Matakot? Bakit mag-overthink? Why?
Tingnan natin ha. Dahil makipaghiwalay sa kanila ang person nila. No. Dahil you will be in separation. Huh? You will be in separation with their attacks. Kasi matanggal na sa iyo mga sinent na attack sa'yo. Yan. Matanggal na sa iyo yung mga attacks nila sa iyo at babalik sa kanila. Kaya pala. Babalik lang pala sa kanila. Sa kanila ma-unite. Yung mga attacks nila, sinent na attack sa iyo, babalik sa kanila. Sa kanila ma-unite. Ganon. And then, ikaw ba ito maging high priest? Yung energy mo? Upright ba to? So yes, magiging magiging ka na, respected, mataas ang katungkulan, o maging mataas ang status, sabihin na natin, no? And, there is a union between you and this King of Wands. Pagsamahin na kayo ng sino bang kasama dyan sa inyo? Jesus Christ. Jesus Christ, pagsamahin na kayo ng Jesus Christ na mataas na katungkulan sa langit. Mataas ang posisyon sa langit. Kasi Jesus Christ yan eh. Yan, pagsamahin na kayo ng Jesus Christ and then magiging a good provider ka, o ikaw ba ito maging a good provider? Yeah, maging a good provider ka na. And then, upright ba to? Yeah. Ay, makapag-share ka na ng blessing mo. Yes, makapag-share ka na ng blessing mo kasi maging hardworking ka, kikita ka na marami, masagana, kikita na yung kaperahan mo, o kung may negosyo ka, or magnegosyo ka, kikita na masagana, ganon, makapagbigay ka na, makapag-share ka ng blessing mo. Yan. Makapagbigay ka na ng mga food, ng ganon, food, pagkain sa mga, yung walang makain, mga aso pusa, o yung sa yung mga hindi makakain ba, ganon, na maayos. So yan, or kung ano man itong i-share mong blessing. So yan, ito na lamang for collective reading.